Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay San Mateo, Kabanata 23, talata 23 hanggang 26. At sa ebanghelyong ito ay patuloy na itinutuwid ni Jesucristo ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseyo at ang kanyang mga salita dahil ito ay katotohanan, ito ay masakit at ito ay malakas. Kaya nga sinasabi niya sa mga Pariseyo na napakagagaling ninyo na magpakita na kayo ay mga reliyoso. Nagbibigay kayo ng ikapu. Sinasala ninyo ang mga kulisap upang hindi mahalo sa inyong inumin. Ngunit kinakalimutan ninyo ang pinakamahalagang turo sa kautusan. At ano ba ang pinakamahalagang turo sa kautusan? Ito ay ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Kaya nga nagpatuloy si Jesus, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. At ito ang dahilan kung bakit paimbabaw ang Pariseyo. Bakit ang pinagkakaabalahan ng isang Pariseyo, ang pinag-uubusan niya ng oras, ay umukit ng magandang larawan at imahe sa harapan ng tao, gamit ang mga gawaing reliyoso at parabang makadiyos. Ngunit ang totoo ay sinabi ni Jesucristo sa loob ng mga Pariseyong ito ay kasakiman at pagiging makasarili. Ang ibig sabihin, ginagamit nila ang relihiyon, pati ang pangalan ng Diyos, para may kunin sa iba at punuin ang sarili. No, kaya nga, napakalinis ng Pariseyo sa labas. Napakagandang tignan. Ngunit sinabi ni Jesucristo, nililinis ninyo ang labas, ngunit hindi nyo nililinis ang loob. Sabi niya, linisin muna ang nasa loob ng tasa at magiging malinis din ang labas nito. Ang ibig sabihin, iba ang pagkatao ng Pariseyo sa harap ng kapwa, pero iba rin siya sa kanyang totoong kalooban. Isang tao na may dalawang pagkatao. Iba ang sinasabi sa bibig, iba ang laman ng puso. Iba ang kinikilos na panlabas, iba ang intensyon ng damdamin. Ang Pariseyo ay isang taong hati. At bakit siya nahati? Sapagkat nais niyang gamitin ang ibang tao para punuan ang hinahanap sa kanyang sarili. Kaya nga ang ebanghelyong ito ay para sa atin lahat. Tayo ay inaanyayahan ng Diyos na totoo, ayusin, alagaan, pagandahin, linisin ang ating katawan, ang panglabas nating buhay. Ngunit inaanyayahan din tayo ng Diyos na maglakbay sa ating kalooban, suriin ang ating puso, ang ating intensyon. At kung may makita man tayo roong marumi, pagkakamali, kasalanan o maling intensyon, isa lamang ang paraan para linisin ang mga iyon. Sa ating simbahan ay meron tayong sakramento ng pagbabalik loob o ang tinatawag nating kumpisal. Linisin ang nasa loob upang maging malinis din ang nasa labas. Sapagkat ang tinitignan ng Diyos ay hindi ang panglabas na anyo natin. Ang tinitignan ng Diyos ay ang ating puso. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.